Isang commander ng China tahasang nagbanta sa pwedeng kalabasan kung sakaling sumali ang ibang mga bansa sa paglusob nila sa Taiwan. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Ang relasyon ng China at Taiwan ay nalalapit na sa kritikal na posisyon kung saan nagbanta na ang China na sila ay aatake anumang oras. Tanging ang utos ba lamang ng kanilang presidente na si Xi Jinping ang kanilang hinihintay. Kung magkataon nga na magkaroon ng matinding digmaan ang dalawang bansa, tiyak na maraming bansa ang kakampi sa Taiwan. Ito ang binantaan ng isa sa commander ng Chinese Army sa kanyang pagtitipon. Sinabi niya na handa silang kalabanin ang sinumang bansa na tutulong sa Taiwan at ibibigay ang nararapat na tugon sa mga aksyon na pwedeng gawin sa kanila. Hindi rin daw sila natatakot kung sino ang kanilang makalaban dahil ang kanilang layunin ngayon ay maibalik ang Taiwan sa mainland China. Ang pagkahalal kay Taiwanese President Lai Ching-te ay pagpapatunay na tila malabo na nga mangyari ang sinasabi ng China na maibalik ang Taiwan sa kanilang nasasakupan. Si Lai Ching-te ay mortal na kalaban ng Beijing at nanindigan na hindi na sila muli pang babalik sa China. Gayunpaman, gagawin ng China ang lahat upang mabawi ang Taiwan kahit pa nga umabot ito sa marahas na paraan. Sa kanyang talumpati sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, ang Ministry of Defense ng China na si Dong Jun ay nagbigay ng matinding babala sa mga nagsusulong ng kalayaan para sa Taiwan. Binigyang diin niya na ang anumang pagplaplano ng ibang bansa para makisali sa pinaglalaban ng Taiwan. Nagbanta rin siya na dapat handa rin ang ibang bansa na sagutin ang matinding kahihinatnan at ganti ng China. Inakusahan ni Dong ang mga bansa na nakikisali sa gulo at naguudyok ng isang mapanganib na sitwasyon sa isla na binibigyang diin ang paninindigan ng Beijing sa isyu. Ang paninindigan ng Beijing sa Taiwan ay nakaugat sa pananaw nito sa isla bilang mahalagang bahagi ng China sa kabila ng demokratikong pamamahala. Patuloy na iginiit ng gobyerno ng China ang pangako nito sa pagkamit ng mapayapang pag-iisa sa Taiwan. Ayon sa kanila, dapat sumunod ang Taiwan sa One China Policy. Ang mga pahayag ni Dong ay naglalayong ihatid ang mensahe na ang anumang pagtatangka pilitin ang kalayaan para sa Taiwan ay magiging walang saysay at mahaharap sa matinding pagtutol mula sa China. Ito ay maaring ang humantong sa digmaan. Sa pamamagitan ng babala laban sa mga aktibidad ng separatista at pagbibigay diin sa makasaysayang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa ng mga Chinese, ang talumpati ni Dong ay naghahatid ng hindi makatarungan na posisyon ng Beijing sa tanong ng Taiwan. Sa kanyang pahayag, inakusahan ng Chinese Defense Minister ang naghaharing Democratic Progressive Party sa Taiwan ng unti-unting pagtutulak ng paghihiwalay sa China. Pinanindigan niya ang mga pagsisikap ng partido na pahinain ang pagkakakilanlang Chino ng Taiwan at putulin ang mga ugnayang panlipunan, pangkasaysayan at kultura sa buong Taiwan Strait. Ibig sabihin, ang talagang layunin daw ng Taiwan ay labag sa batas at kasaysayan ng mga Chinese. Bukod dito, itinuro ng Ministry of Defense na ang mga bansa na gustong sumali tulad ng Amerika ay may pansariling interes lamang. Ang mga ito lamang ay sumusuporta sa kalayaan ng Taiwan na pigilin ng China, pero ang katotohanan ay ginagamit lamang ng mga ito ang Taiwan para kalabanin ang China. Tinukoy niya ang mga pagkilos na ito bilang nakakahamak at binigyang diin kung paano sila nag-aambag sa tumitinding tensyon at lumikha ng isang mapanganib na sitwasyon para sa Taiwan. Bilang tugon sa mga pahayag ng China, pinuna ng Taiwan ang mga maling paninindigan nito na maangkin muli ang gobyerno ng Taiwan, partikular sa isang forum kung saan hindi nabigyan ng pagkakataon ang Taiwan na magkaroon ng mga kinatawan na dumalo. Ayon mismo sa pahayag, ang pag-aatubili ng China na makipag-usap sa Taiwan ay pagpapakita ng kakulangan ng internasyonal na pagkilala sa mga pahayag ng China tungkol sa Taiwan. Higit pa rito, ang Mainland Affairs Council ng Taiwan ay nagpahayag ng matinding pagkabahal dahil dinadalasan nga ng China ang mga military drills nito sa paligid ng bansa, partikular sa Taiwan Strait. Pero ang Taipei
ay inulit ang katotohanan na ang People's Republic of China ay hindi kailanman nagkaroon ng pamamahala sa Taiwan, na nagpapatunay na ang natatanging pagkakakilanlan at pamamahala ng Taiwan ay hiwalay sa mainland China. Ang mga pahayag na ito mula sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Taiwan ay sumasalamin sa patuloy na mga tensyon at magkakaibang mga salaysay sa pagitan ng China at Taiwan tungkol sa soberanya, pagkakakilanlan at mga panlabas na impluwensya sa mga domestic affairs ng isla. Sa isang sesyon ng question and answer kasunod ng talumpati ni Defense Minister Dong sa Singapore, pinanatili niya ang pagtuon sa Taiwan na inilalarawan ito bilang pangunahing interes ng China. Ito ay pagpapakita ng emphasis na ang Taiwan ay talagang target ng China. Tinugunan din ng talumpati ni Dong ang South China Sea, isang rehiyon na lalong naging punto ng pagtatalo sa Asia Pacific. Sa kabila ng desisyon ng UN Tribunal na walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea, iginiit ng China ang soberanya sa halos lahat ng tubig sa rehiyon. Ang mga aksyon ng China sa South China Sea ay nagdulot ng mga alalahanin na may mga akusasyon ng mga agresibong taktika tulad ng pagpapaputok ng water cannon at pagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra upang hadlangan ang mga misyon ng Philippine Coast Guard sa mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga tensyon sa South China Sea ay halimbawa ng masalimuot na maritime dispute at labanan sa kapangyarihan sa rehiyon na ang mga pag-aangkin ng China ay sumasalungat sa mga pag-aangkin ng mga kalapit na bansa at internasyonal na mga legal na desisyon. Ang mga aksyon at paninindigan ng China sa mga pinagtatalunang tubig na ito ay nagpapataas ng mga pagkabalisa sa rehiyon at humantong sa mga komprontasyon sa iba pang mga claimant na estado, lalo na ang Pilipinas. Ang sitwasyon sa South China Sea ay naging focal point para sa paligsahan sa maritime claims, freedom of navigation concerns, at strategic competition sa mga regional actors. Sa gitna ng tumitinding mga insidente sa rehiyon, ang mga analyst ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa lumalaking panganib na posibleng magpalala ng mga tensyon at magdala sa US, isang pangunahing kaalyado ng Pilipinas, sa isang paghaharap sa China, ang karibal nito. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. ay naglabas ng isang malakas na pahayag na nagpapahiwatig na ang anumang pagkawala ng buhay ng mga Pilipino dahil sa sinasadyang mga aksyon ng China ay maituturing na katumbas ng isang act of war. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang mga kasosyo sa kasunduan ng bansa ay may parehong pamantayan sa mga tuntunin ng pagtugon. Bilang tugon, hindi direktang binatikos ni Defense Minister Dong ang Pilipinas na inakusahan ang Maynila ng pagpapalala ng tensyon at paglabag sa mga kasunduan na humahantong sa pagkasira ng relasyon ng dalawang panig. Nang hindi tahasang pinangalanan ng Pilipinas, ipinahiwatig ni Dong na ang ilang mga aksyon ng isang partikular na bansa na sinasabing pinalakas ng mga panlabas na impluensya ay nakagambala sa mga kasunduan na sangkot sa mga provokasyon at gumawa ng mga mapanlinlang na salaysay upang iligaw ang publiko. Ang pag-uugaling ito, ayon kay Dong, ay hindi lamang naglalagay ng panganib sa rehiyonal na seguridad at katatagan, ngunit nagdadala din ng mga posibleng kaharapin ng mga bansang naiipit dito. Ayon pa kay Dong, na habang nagpipigil ng galit ang China dahil sa mga kinakaharap nitong pambabatikos mula sa Amerika at Western countries, hindi pa rin ito matitinag sa kanilang ginagawang paghahanda. Kaya marami pa rin nag-iisip na baka nga nalalapit na ang digmaan at hindi na ito kaya pang pigilan. Ang implikasyon ay ang patuloy na mga provokasyon at pagkilos ng mga panlabas na sektor ay maaaring magpahirap sa kakayahan ng China na mapanatili ang kanilang momentum sa rehiyon. Sa huli, marami pa ring usap-usapan na magaganap ang naturang pag-atake ng China sa Taiwan sa taong 2027. Ang kamakailang mga pahayag mula kay Admiral John Aquilino, kumander ng US Indo-Pacific Command, ay nagdulot ng mga alarma tungkol sa mga utos mismo ni Pangulong Xi Jinping ng China sa militar ng China na maging handa sa potensyal na salakayin ang Taiwan
sa 2027. Ayon kay Aquilino, partikular na inatasan ni Pangulong Xi ang militar na maging handa para sa naturang operasyon at tahasang direktiba mula sa nangungunang pamunuan ng China. Higit pa rito, binibigyang diin ng pag-anunsyo ng China ng 7.2% pagtaas sa budget sa Department of Defense nito para sa taong 2024. Ang paglalaan ng budget ay hudyat ng pangako ng China sa pagpapahusay ng mga puwersa ng depensa nito at posibleng umaayon sa mga iniulat na direktiba mula kay Pangulong Xi tungkol sa paghahanda ng militar para sa mga potensyal na aksyon sa hinaharap. Anuman ang maging kakaharapin ng mga ito ay dapat maging handa ang lahat dahil anumang oras ay maaring magsimula ang digmaan sa Asia Pacific.